Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na nagulat at talagang natai at naihina lamang itong sikuting ng norte na ito sa kanyang pantalon. Matapos ngang sumugod at nakita ni Kuting ng Norte ang mga general at mga army sa loob mismo at sa harap ng palasyo. Dito nga natin makikita, nung nakita nga niya ito ay agad-agad ngang tumakas at nag-ibang bansa dahil hindi niya kayang harapin at hindi niya matitiis ang gagawin ng mga general kay Kuting ng Norte na ito. Kaya naman talagang maraming netizen ang naantig ang puso sa ginawa nga ng mga general na ito na pinakita nila na mahal nila ang taong bayan. Dagdag nga ng maraming general, hindi namin ito ginagawa para sa pansarili lamang namin dahil talagang talamak na ang pulburon sa bansang Pilipinas at hindi na nga ginagampanan ni Kuting ng Norte ang kanyang tungkulin. Ito ang iniwan na isang kataga ng isang general na talagang nanggagalaiti nga sa galit kay Kuting ng Norte na ito na agad ngang tumakas at nag-ibang bansa. Dito natin mapapatunayan na hindi nga ito sincere sa kanyang trabaho. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Tirahin nyo pa. At sinasabi ko, pagkayang Madam President, no? Pagkayang tumayo, yun, kayong mga kababayan, kayo magsabi sa kanya, sulatan nyo siya. Oh, mag-comment kayo sa kanya. Madam, tumayo ka na. Hirap na kami. Yung ganun ba? Siya yung, hindi yung kami, si Metran, o kung sino pang mga FGF dyan, yung mga general, hindi kami. Ilagay nyo sa utak ninyo at sa puso ninyo, hindi kami ang anointed. Alamin nyo yung nararapat sang-ayon sa konstitusyon natin. Huwag kayong lilihis. It is the Vice President's right, birthright, to become the next President of the Republic. Ano kami? Sino ba kami? And then, tatayo kami, and then magpapagamit kami. Hindi, it has to be her. Hindi nyo ba maintindihan yun? It has to be Sarah. Madam President, it has to be you, Inday. It has to be you. Take it from me. If I were Vice President now, I will stand up and end this stupidity happening in our country. I will end all of this injustice, yung ginawa kay Kibuloy, yung ginawa sa KOJC, yung abusong ginagawa ng PNP, yung mga nakawang ginagawa sa Congress, yung kagaguhan na lahat ng nangyayari sa bansa natin, yung question mark sa droga, yung mga pogo na yan, yung mga nawawala, kinikidnap, yung delikado tayo sa West Philippine Sea. I will end it. Tapusin ko. Because I am Vice President. I am backed up by 32 million na boto and the Constitution of the Republic. Oh, diba? It makes sense. It has to be you, not anyone else. Ikaw ang dapat tumayo. Kaya 1,000 lang ang liwasang Bonifacio. Kung nandyan yung tatay mo o wala, it has to be you, not anyone else. At kung pababayaan mo, hindi ka tatayo, walang mangyayari. May tatayo general dyan. Ano gusto nyo? Mag-military junta? Oh. Gusto nyo mangyari yon? Hindi. Gusto nyo magkaroon tayo ng revolusyon? Makukwel. It's gonna be a bongbong Marcos, 31 million na boto, corrupted na yung mga agencies na bili na yung iba, and then, a nobody. Kung sino mang politiko ngayon, si Bato, tatayo, senator, si Robin Padilla, no can be. Cannot be. It has to be a Sara Duterte. Uniteam, 32 million na boto, kinausap lang nito
para manalo siya. Ngayon, binabaliktad kayo. Ang sabi ni, sino yan? Si Gadon, no? Na hindi mananalo si Sara kundi dahil sa boto ng Marcos. Pucha, baliktad ngayon, ha? Baliktad ngayon. Oh. Malalaman natin, mag-people power ka, Inday. Tumayo ka. Sabihin mo, tapusin na natin to. Hanggat di mo sinasabing tapusin natin to, hindi matapos yan. Araw-araw mag-rally yung mga tao o whatever. Isipin mo, naulanan yung tao, narawan, gumagastos sila, sarili. Sarili nilang buhay, sinasakripisyo nila. And they have to see you there. They have to see you stand up for the country. Mas ikaw ang mahalaga na nandun. So, merong people power, maliwanag, people's initiative, na pwedeng peaceful pa rin yun. Kasi, pinapairal lang natin yung, eto tayo, people of the Republic of the Philippines, we the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. So, with God's guidance. Kay Kristiyano ka, kay Muslim ka, basta may God's guidance. And then, gusto lang natin yung aspirations natin, di ba? In order to establish, napunta sa national territory, in order to build a just and humane society. Ano ginawa kay Kibuloy? Hindi yun just. Pinairal nila yung putay ng mga all the technicality. Tore, yari ka. Sa totoo lang, dapat ka tanggalin ka sa serbisyo. Sorry pero yung real talk, Tore, wala ka, hindi ka dapat general. Nakakahiya ka, kinahihiya ka ng ibang PNP, sinusuka ka. Itiba putay ng hayop. Gagawin mo, pagpipilitan mo yun. Abuse of authority, liwa-liwanag. Dapat na yung technicality kayo. Gusto nyo ba ganyan yung PNP? Ako mismo ang masunod, pasasara ko PNP. No? Madam President, may I suggest that the PNP should be abolished. Gawa na lang tayo, baon natin sa limot yung PNP kasi masamang masamang panaginip. Bangungot ang PNP. Ngayon, yung mga PNP matitino, huwag kayong sasamaan loob. Marunong kayo sumamaan loob. Ang gawin nyo, isipin nyo, paano mapapaigi ang bagong police force. Ibaon sa limot yung PNP. Kasi bulok. Nandiyan galing lahat ng krimen. Sino yung sabi? Espinido? Most corrupt. Most corrupt organization o organization na nanggaling lahat ng krimen. O samang pakinggan, di ba? Police to serve and protect. Tapos gagaguhin ninyo. Kita-kita naman sa video na sinipa nyo yung tao, yung mukha ng tao, naka-down na nga, nakatali na Tapos pineper-spray mo. Anong klase kayo, mga PNP kayo? Overkill. Tapos wala kayong kahihiyan. Si pastor galing sa labas. Ipipilit ninyo. Sinabi na nga ng ISAP ang requirement nila, ipasok si pastor para hindi masira ang mukha nyo. Ang problema, panay kayo ganyan. Si Abalos. Nagsalita yung ISAP. Hindi susurrender si pastor kung hindi nakita na yung mga kasama niya total breach na nga yung wala nang galang So, nagsurrender si pastor. At dahil of it all, naisip ni pastor to sacrifice himself. And kahit siya nasa custody ng gobyerno, he's still entitled. Accused. Hindi, convicted. Kayo, convicted sa Congress, nakakaupo pa sa Congress, natatanong pa yung Vice President. Puta na nga kayo, hayop kayo. Ito, accused pa lang. Pwede pa yan manalo. Pagkatumakbo yung senator, may boto ka agad yan 8 milyon na Pilipino. 5 milyon na kamo. Yung sympathy na sa kanya. Iba sasabihin, child molester, etc. Accused. Accused. Until proven guilty in a court of law, guaranteed by the Constitution.
Grabe, no? Hanip talaga eh. Kakatuwa yung ating constitution eh. Very powerful tayo eh. Saka nakakita ng presidente, no? Didiktahan yung board of directors. Wala, di ba? Wala. Sasabihin ng presidente, magbibigay ako ng bonus. Oh, about isang officer dito, 1 million. O 2 million. Oh, hanggang bisor, tigpa 500,000. Boom, tsaka kaninong pera, pera ng taong bayan yun. GSIS o kaya SSS, no? Sabihin ng board, hindi pwede yan. No. Ah, the board can supersede what the president has said. The people of the Republic of the Philippines, the sovereign people, exercising their sovereign will, can supersede the president. Hanep. Ang problema, bobo tayo, hindi natin naintindihan eh. Mahigit na ako isang oras dito. 2 oras pa pala ako nung nagsasalita. Tama na yan. O, di ba? Meron pa isa eh. Yung pangatlo. Nahiwa yun. Nahiwa. Nagbabalat ako ng, ano yun, ginugunting ko yung manok para sa aso. Nagunting ko yung sarili ko. Ayan. Tanga. Okay. Pangatlo. So, people power, people's initiative. Now, anything under the sun, mag-comment kayo, mag-isip kayo, ano pwede natin gawin as a people? United. No, question mark yun. Pero walang gustong magtayo eh. Kaya kung walang magtayo na Inday Sara, tayo, taong bayan, ang tatayo. People's initiative. Fair. Fair yun, di ba? Pangatlo. Yun ang nakakatakot. People's revolution. Wow. Meron pala nun? Meron. Hindi nakasulat yun. Meron silang nilalagay sa konstitusyon. Hindi, wala nga sa konstitusyon. Sa revised penal code na humugot ng lohika ng power sa konstitusyon. Revised penal code and all other laws. In all other laws of the land, humugot ng lakas, ng bisa, credibility, espiritu, galing sa konstitusyon. All laws emanates from the Constitution of the Philippines. All power emanates from the people according to the Constitution of the Philippines. Ito tayo. No one is above the law. Yes, I agree. Because we allow it. No one is above the law. Do not give us that argument, no one is above the law, because kahit presidente ka ng Pilipinas, kahit ikaw, senator ka, congressman, o kahit anong posisyon mo, you are not above the law. Kahit ka PNP, kahit ka AFP, no one is above the law. Yun. Kami, if isa sa atin nag-violate ng batas, siyempre you're not above the law. Binaviolate pa yung batas natin, yung konstitusyon natin. Pero tayo as a whole, pwede natin palitan yung konstitusyon. Kasi demokrasya tayo. At sino ba naman tayo magbabiolate ng buo? Tayong lahat. Ikaw, ako, sila, tayo, mag-violate tayo ng konstitusyon. No? For example, ano ba ang ayaw natin dyan sa konstitusyon? Palitan natin. Yun nga, embodiment ng ideals natin, ng aspirations natin. Lahat na maganda para sa bansa, para sa atin at sa mga anak natin, the future generations ng Pilipinos, inilagay natin dyan. Ba't mo naman gustong i-violate yan? Kriminal ang nagbabiolate dyan. Kunyari, droga. Ay puta na, magbabiolate ka. You are against the aspiration of the people. No one is above the law. Nagnanakaw ka, politiko ka. No one is above the law. Tangina mo ka, kahit ka congressman, hayop ka. No? Yari ka sa amin. Kami, as a whole, we are above the Constitution because we created the Constitution. We ratified the Constitution. The Constitution mismo recognizes people's initiative to change any provision of the Constitution. Ano bang power ng taong bayan? Ngayon, yung huling konsepto, People's Revolution. Wag pagkawala na talaga matakbuhan. And this was true noong 1986, no? 1986, na malakas yung NPA at
yung RAM, isang rason kung bakit yung RAM namayagpag, nag-isip na bumakla sa gobyerno. Kasi nga, nag-gain ng sympathy ang NPA. Wala na matakbuhan yung tao. Nag-aano na yung tao, nag-entertain na ng utak, revolusyon. Doon nakakatakot. Huwag sana tayo umabot doon sa People's Revolution. Kasi pagka umantong ang tao sa People's Revolution, walang matakbuhan, wala na yung people power. Walang mag-lead. Sara, ayaw mo mag-lead. Tapos, tinitirgas kunyari yung yung mga venue, yung mga tao nagrarally, ilan na lang nga, 2,000, 10,000, 20,000. May quota. PNP, pagka inabot yun ng 10,000, tirgas. Ganun ba? And then what? Martial law. Sa ating galing yung power ng martial law, tandaan nyo, huwag nyo kakalimutan. Sige, walang people power. Another peaceful way. People's initiative. Magpipirmahan tayo, gagawin natin. Wala. Tulog yung iba. Ayaw. Kasi, nang ibabaw yung ayuda, nang ibabaw yung mga pananakot nila, at saka yung mga fake news nila. People's Revolution. Yun ang mangyayari. Yun ang masamang mangyayari. Kasi, walang takot ang tao maghawak ng armas at pagpapatayin, kunin lahat yan, mga walang yan. At kung merong armadong grupo na lalapitan yung taong bayan, yun ang nakakatakot. Kaya kami, FGF, ayaw namin mangyari yun. Hanep, no? Nag-plug na naman ako. Imbis na merong CPP-NPA, nandyan ang FGF, kukontrahin namin yon. Kasi yung magre-revolusyon ka, and then mag-i-sway yung tao sa mga armadong grupo, kawawa gobyerno natin nun. In as much as kami neutral, gusto namin ma-settle ito either by Sara standing up, that the course takes it, let the people stand up for what they think is right for the country because it's all stated in the Constitution. So, hands up lang kami. Hands up. FGF yun yung aking pananaw. Kung di kayo sa akin, palitan niyo ako. Okay lang yun. Okay lang sa akin yun. No? Pero sa akin, hanggat mare, hands up lang tayo. Pero pagka merong inupakan na kababayan, merong binastos, tinirgas, mga ganun ba, may namatay, may nasaktan, na mga kababayan na ini-express lang nila ang kanilang right to say something, expression, etc. Magkakaalaman tayo. Because tayo mismo, sasabihin natin mali yun. Kasi tayo FGF, sinabi ko sa inyo, 2 oras na ako nag-explica, yung konstitusyon na susundin natin. Bakit natin susundin yung konstitusyon? Kasi yun yung tama. Nandun hindi ka mawawala. Nandun yung Vice President Nandun yung aspiration ng tao. Hindi mo pwedeng sabihin neutral ka, etc. Ayun na yung konstitusyon, yun yung sundin natin. No? Ito yung taong bayan na nagbigay ng halaga at inspirasyon, hininga sa konstitusyon. Kaya doon tayo sa konstitusyon, doon tayo sa taong bayan. The same oath of allegiance that the AFP and the PNP took, and even the President of the Republic, I will uphold the Constitution, so help me God. Mga putangin ng mga to, all power emanates from the people, nagkaroon sila ng abilidad. Sir, Commander-in-Chief, President of the Republic, gastusan ka ng taong bayan. Lahat ng kakainan mo, hinayupa ka. Lahat ng pupunta mo, putang ina ka. Sorry putang ina ka. Yung simpleng drug test, ayaw mong sagutin. Hayop ka. Tapos gagamitin mo pa, tatawa-tawa ka pa. Walang baril doon, walang baril. Putang ina. Walang human rights violation. Tarantado. Tangina hanip ka. Sorry BBM. Wala ka sa hulog.
Sorry. Wala ka sa hulog taga. Kasi binabiolate mo yung Constitution. Kaya ako nagagalit. FGF, neutral tayo, oo. Pero when it comes to the violation of the Constitution, it violates every aspiration of the Filipino. 119 million. Add that together, 119 million. It violates every one of us. Even me, you, everyone. And here are a few people, ilan lang ba kayo? 119 tayo na Pilipino. All aspiring for a better country. Lahat ng OFW natin nasa abroad, putang yung halos magkudkud ng puwit ng mga ibang dayuhan para lang may mapauwing pera dito. Why? Kasi walang may offer yung bansa eh. And there they are, na nababalitaan ng Pilipinas. Ano na nangyari? Okay na sana eh. Aspirations. We, the sovereign Filipino people. And if we do not accept our sovereignty as a people, if we do not understand the reason for a country called the Philippines, the reason for a constitution, wala. We deserve to be like any third world country. We deserve to be a narco state. We deserve to be, slaves of other countries. And we better put our acts together. We, the sovereign Filipino people, we stand up for what is right. We have the Constitution. Our aspirations of previous generations of Filipinos, from the time of Andres Bonifacio, Ginaldo, Latian, Rizal, all rolled together into one. Pati sila Lapu-Lapu, lahat yan. The spirit, the inspiration, all rolled into one. Pati yung kahit sinong guerrilla noon, noong World War II, lahat yan mga Pilipino at yung mga sumunod na mga Pilipino saling lahi. Now we have the 1987 Constitution. It is our aspiration. And until such time, napalitan natin yan and make a better one. Accept a better one. We only have one Constitution, 87 Constitution. Yun dapat ang siguraduhin natin na nasusunod. Kasi pagka nasunod yan, hindi mangyayari ang korupsyon. Hindi mangyayari yung abuso. Hindi mangyayari lahat ng problema natin yan. Yung SMNI, hindi yan sasara. Yung si Pastor, hindi yan gaganyanin 5,000 tropa, hahabol sa kanya. Yung mga Duterte, gaganyanin kasi putang ina, takot sila na Duterte. Pangalan mo, Duterte. Palitan nyo na lang ng pangalan. Wala pa yung marami pang ano eh. Pagka yung Enrique sumikat dyan, naku, yari kayo. Patayin ko kayong lahat. Tangina nyo, hayop kayo. Hindi ako magdadalawang isip kasi napakawanyanin yun. Kitang-kita yung konstitusyon eh. Kung paano nyo kami ginago. Mga abusado kayong lahat. And nagagalit ako kasi ang Inday Sara nananahimik at nasa puso yung trabaho. Hindi kang kinakailan lumayo eh. Nakikita sa aksyon. Nasaan kayo? Nagpa-party kayo. Meron kayong ganyan-ganyan. Meron pa kayong iba-ibang bansa. Tanginan nyo, hayop kayo. Anino nyo, hindi makita. Panay kurakot kayo. 5,500 flood control projects. Tanginan nyo, hayop kayo. Kongreso, mga dirilo kayo, mga bag ninyo, mga bahay ninyo. Ano, bibili kayong Forbes Park? Magkano ba sa Forbes Park? Forbes Park, Makati, pinakamahal na real estate sa buong Pilipinas, Forbes Park. Hanip kayo. And here we are. Hanggang sa hindi natin isambuhay yung konstitusyon natin, maliwanag na maliwanag eh. Tayo ang nagbigay hininga. Kaya kayong mga walang niya kayo, President, down the line. AAP, PNP, down the line.
wag na wag niyong gagamitan kami ng konstitusyon, ng mga batas. Wag niyong gagamitin kasi sa amin din nanggaling yan. Sisingilin namin kayo. At pagka dumating tayo do sa punto, yung pangatlo, ay walang matakbuhan yung tao kasi super umabuso kayo, super magnanakaw kayo, tapos gusto nyo pang gawing alipin ng mga Pilipino sa sarili niyang bansa, masaol pa kayo sa China, kayo ang mga bully sa Congress, bully kayo, talo nyo pa China, na ang nakakainis doon, papalitawin ninyo na magnanakaw itong isa, pero kayo, hindi kayo magnanakaw? Tangina nyo, hayop kayo. Yung mga ganong klaseng tao, mga demonyo, mga walang niya yun. So, yun nga. Tatlo yung konsepto. People power, Inday Sara, ikaw dapat at tumayo, hindi dapat sino man. Ikaw ang may basbas ng 32 million na Pilipino na nakasaid sa konstitusyon na ikaw ang vice-presidente. Pag hindi pwedeng presidente, palpak, ikaw dapat. At tanungin mo sa sarili mo, isang advice lang, kung ako nasa pwesto mo, sorry masyadong assuming ako, pero real talk lang eh. Kung ako nasa posisyon mo, tatayuan ko. Hindi pwedeng ako tumayo ngayon eh. Hindi naman ako busy. Kasi kung tatayuan ko yan para tapusin na. Simple lang yung tanong.